Eto po si Erwin Tulfo, matagal na po itong binabanatan na walang kakayahan bilang Blue Ribbon Chairman. Pero iba po yung setup ng apog nito. Si Sherwin Gatchalian nasasaktan pa sa mga memes eh. Mukhang eto mga Tulfo, hindi po masasaktan to kahit kailan eh. Ilang beses na po na memes, hindi lang po na memes, talagang kantsaw na, katakot-takot na kantsaw na po inabot niyan doon sa Bendalo. At kung ano-ano pa, no? Pati po yung pagwawala niya dyan sa Senate impeachment na pag-aaksaya ng oras di umano habang nag-speech si Robin Hood Padilla. Eh iba po, iba, hindi po nahihiya eh. Hindi katulad ni Sherwin Gatchalian, aminado, nasasaktan sa mga memes. Sabi nga natin, ikaw naman may kagagawan yan. Pero eto pong isa, si Erwin Tulfo. Pucha, hindi lang po 1 linggo, 1 buwan. Napakatagal pa. Hanggang ngayon po, ang tawag sa kanya, Bendalo. O hindi rin siya nahiya nung minsan na tinatawag siya Erich Tulfo. Dahil yung sa mga hindi po nakakaalam bakit natin siya tinatawag na Erich Tulfo. Kasi yan po yung it pertains to his supposedly American citizenship, no? Siya si Erich Tulfo. Okay. Ang point dito, pareho silang walang kakayahan, kakasanayan sa kanilang tinanggap na trabaho. Pero yung isa, nahihiya. Pero yung isa, wala lang eh. Di ba? Sabihin nyo na ako na Bendalo, wala akong pakialam. Kumbaga, hindi inabot ng kanya. Wala sa bokabularyo niya yung katulad nito. Ang pinaka nakakahiya po, inaaraw-araw po siya, kailan ka mag-imbestiga? Bakit mo tinanggap ang BRC? Eh, yan po ang pinakamalaking korupsyon. Tapos, ikaw ang chairman. Alam niyo po ba before? Hindi ko po alam kung lahat ng chairman, pero karaniwan po na alam kong chairman ng Blue Ribbon Committee, panay abogado. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit panay abogado ang nagiging chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil ang pangunahing trabaho nito ay mag-imbestiga. Siguro si Lacson, dahil pinangangatawanan ni Tutasin na siya ang isa sa pinakamagaling, no? Siya ang isa sa pinakamagaling na investigador, pwede pa nating i-consider kasi, di ba, kung tungkol sa investigasyon, PNP chief siya. Posibilidad. Pero eto po, ano po kinalaman nito ni Erwin Tulfo sa pag-iimbestiga? Ang problema lang po, hindi siya tinatalaban. Hindi katulad ni Sherwin Gatchalian, tinatabla ng hiya. Nahihiya na siya sa mga memes na ginawa sa kanya. Eto po, kahit na anong gawin nyo, hindi tatalaban. Matagal na natin sinasabi, siguro may posibilidad kang maging magaling na senador, pero hindi kaagad-agad. Hindi ka dapat kaagad-agad na tinanggap mo yung Blue Ribbon Committee. Una, hindi ka abogado. Kita mo ngayon na hindi mo alam. Eto po, may interview siya rito. O, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. English na, di ba? Pag nag-type kayo. O, katulad po nito. Katakot-takot na po. Ang mga tao, ang panawagan po ng mga tao, wala nang kainte-interest dyan. Kasi, nabulgar na po na yung kanilang mga testigo, wala pong mga personal knowledge. O lalo na pag sinalang si Madriaga, pag sinalang si Trillanes, same pattern eh. Galing lang sa investigasyon. Eto nga, may karapatan pa yung NBI eh. Dahil nag-imbestiga pa sila eh. Paano pag si Trillanes? Kusang nag-imbestiga si wala pong posisyon si Trillanes sa gobyerno. So anong ginawa na Trillanes na pag-imbestiga? Kusa.
siya lang. Tapos ilalatag niya. Katulad nila Matibag. Ang tatanong, may personal knowledge ka ba dyan? Okay. Tingnan po ninyo. Sa tingin ko, kung bakit po hindi nag-iimbestiga si Tulfo, maaari yung mga sinasabi nyo, di ba, na talagang kaya siya nilagay dyan para walang investigasyon na maganap. Naniniwala po ko kasi hindi niya po alam eh. Kung paano po siya mag-iimbestiga. Pakinggan po natin tong dito na lang po kasi galing po sa ibang to eh. Pakinggan po ninyo ito. Mga sinabi na lang ni Tulfo. Siguro, pinaka-earliest, ang problema, punong-puno yung mga rooms. Tapos, siguro talagang the only one. Yan Una sinabi niya. Narinig niyo ba? Ang problema daw, punong-puno yung mga room. Tinatanong kasi siya kung kailan siya mag-iimbestiga eh. Hindi na po sila nakakatakas dahil lahat po ng mga tao kino-question sila. Kailan naman kayo mag-iimbestiga ng flood control? Bakit po? May bahana naman ngayon. Meron pong flood. Meron pong umulan eh. May bahana naman po sa EDSA. Flood advisory, yun. Flood advisory. Hindi naman matataas, pero meron baha. Dapat wala na yan, di ba? Sa tindi po ng ginastos natin sa flood control. Ang tanong lang sa kanya, kailan ka mag-imbestiga eh? Ang problema niya agad, wala ng kwarto eh. Wala ng kwarto sa pag-iimbestiga. Bakit araw-araw ka rin ba mag-iimbestiga? Hindi ba pwede? Kung ako walang kwarto para mag-imbestiga yung Blue Ribbon. Yun yung sagot mo sa mga reporter. Hindi ba pwedeng magtanong ka muna dito sa kung sino yung namamahala dyan sa mga rooms ng Senado at makipag-coordinate ka? Bakit yung ibang committee nag-iimbestiga? Alam niyo po ba na sa mga committee sa Senado, ang tanging may trabaho para mag-imbestiga yung Blue Ribbon? Yung iba po, ang trabaho po nila, gumawa ng batas. Yun po ang pangunahin ng trabaho ng lahat ng committee. Ibig sabihin, yung Blue Ribbon, sila lang po ang may trabaho na mag-imbestiga ng mga katiwalian. Okay. Bakit po yung iba nakakapag-imbestiga? Matter of communication lang yan. Anong mga bakante natin? O i-reserve mo ko, ganitong araw, magkukondak yung Blue Ribbon Committee ng hearing. Or, yung pinagdadausan ng pwede naman yun. After hanggang alas 3 na lang po sila eh. So kung alas 3, Lunes hanggang Miyerkules lang po ang impeachment hearing. Hanggang alas 3 lang. Pwede kayong alas 4. O kaya kung hindi pa rin po pwede, pwede po kayo ng Huwebes at Biyernes. Ako na po nag-i-schedule. Madali lang po yan kung ang problema mo lang schedule at room eh. Okay. Tuloy po natin yung mga tanong na reporter tsaka sagot niya. Naririnig niyo po ba? Kasi Pag walang talagang Thursday or Friday siguro, baka Friday. Sir, will you be discussing about the Taguig? tignan niyo po yung mga reporter kung gaano po kabaya. Sir, will you investigating about Taguig? Taguig agad eh. Flood control ng Pilipinas ang nakawan. Ang concern ng reporter, Taguig. Alam niyo na kung bakit, di ba? Ganyan po katindi yung mga reporter natin. Hindi man lang ano po imbestigahan ninyo sa flood control? Ano po unahin nyo? Ini-insist na nila. Ang lang nila yung Taguig eh. Sige, tuloy natin. Yung mga nilalabas ngayon na, di umano may mga documents sa Senator Ping eh. Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinubmit siguro, then we'll start reviewing it. Hindi lang po nakakonfine doon. Yung mga sinasabi po nung 18 mga bodyguard, they... Yan. At least nabanggit yung 18 mga bodyguard. No? Talagang
talagang hindi alam ni Tulfo yung sinasabi niya. Kasi una, hihintayin niya raw yung mga papeles kay Ping Lacson. Bakit po? Pwede niyo naman pong ipatawag na. Bakit kinakailangan pa pong may investigasyon pa si Lacson bago niyo ipatawag? Kayo nga yung mag-iimbestiga di ba? Okay na po yan. Hindi na po natin maano Pag kinore ko po, lalabas ako rito mabubura na yung live natin.